Magandang araw mga ka-SNB. Ito ang pangalawang bahagi ng ating kwento kay Cory Aquino at sa Rehimeng Marcos. Tara at inyong pakinggan. Tulad ng mga kapwa niya Pilipino, laking gulat ni Corazon Aquino sa pagpatay sa kanyang asawa. Mabilis siyang lumipad patungong Maynila. Kakaunti ang naniniwala sa kwento ng gobyerno tungkol kay Galman at marami ang kumbinsido na ang pinakamataas na echelons ng gobyernong Marcos ang nag-utos sa pagpatay. Biglang dilaw ang mga kalye ng Maynila. Ayon sa kaugalian, isang simbolo para sa pagbabalik ng mga bilanggo. Dilaw ay binago sa isang kulay ng protesta. Ang bangkay ng martir ay nakalatag sa estado ng tahanan ng kanyang pamilya sa bayan ng Maynila ng lungsod ng Quezon. At higit sa 100,000 mga kalalakihan, kababaihan at mga bata ang nagbigay respeto sa kanya. Ang lahat ng edad at mga klase sa lipunan ay kinatawan. Ang mga mahihirap na nakakarating sa mga masusukat na jeep na natatanging sa Pilipinas. Ang mayaman sa kanilang mga tsofer na kotse. Sa araw na dinala ang kabaong sa isang kalapit na simbahan, sa kabila na mapang-apit na init at halumigmig, daan-daang libo ang sumunod sa kotseng nakasolemne sa prosesyon. Pinanguluhan ni Cory Aquino ang libing ng kanyang asawa ng may kalmado at may dignidad. Ang may bahay na nagpasalamat na napunta sa malapit na pagkawala ng lagda noong 1980 ay muling ipinagpatuloy ang pampublikong papel na ginampanan niya noong mga taon ng pagkakabilanggo ni Benigno. Sa sumunod na mga buwan, palagi siyang nagsusuot ng dilaw. Isang makapangyarihang simbolo ng nakamamatay na pakikibaka para sa demokrasya ng asawa. Madalas na nagsasalita bago ang madla. Nakakuha siya ng kumpiyansa at tumaas ang kanyang tungkulin sa pamumuno. Noong Mayo 1984, nahalalan sa parliamentaryo, nakiusap siya na isama ang lahat ng mga paksyon. Ngunit ang Rehimeng Marcos na may karaniwang mga baril, guns at ginto ay gumawa ng panunuya sa demokrasya ng Pilipinas na nagwagi ng 89 sa 143 na pwesto. Gayunpaman, ang oposisyon sa ilalim ng pamumuno ni Corazon Aquino ay gumawa ng isang nakakagulat na magandang pagpapakita. Habang lumalakas ang pamumuno ni Corazon Aquino sa pampulitika, humina ang Ferdinand Marcos. Bumagsak ang kanyang kalusugan noong 1983. Na may mga transplant sa bato at pagtitiwala sa pagdialysis. Ang kanyang dating nakapagpapalakas na enerhiya ay permanenteng may kapansanan. Ngayon ay pinamunuan ni Imelda Marcos ang bansa sa malapit na pakikipag-alyansa sa isang pangkat ng mga general at mayamang may-ari ng lupa. Bagaman ang batas militar ay mistulang natapos noong 1981,
Nagpatuloy ang pamamahala ni Pangulong Marcos ng arbitraryo sa pamamagitan ng atas. Ang mga kapangyarihang ito ay lalong naging hindi nauugnay. Gayunpaman, habang ang krisis sa ekonomiya ay nagradikal sa mga intelektual na uri ng gitnang uri at hindi nakakabasa ng mga magsasaka. Tumaas, sumali ang mga Pilipino sa Parliament of the Streets o sumali sa revolusyonaryong New People's Army. Tumaas ang presyon laban sa rehimeng Marcos. Noong 1985, inimbestigahan ng isang panel ang pagpatay kay Benigno Aquino na isinangkot si General Fabian Ver at iba pang mga pinuno ng militar sa pagpatay sa kanya. Noong Oktubre, inihayag ni Marcos ang isang snap election para sa Pebrero 1986 upang muling maitaguyod ang pagiging lehitimo para sa kanyang rehimen. Si Corazon Aquino ay nagpatuloy sa kanyang tahimik na tungkulin sa pamumuno. Bagaman hindi siya namuno sa isang nasubok na makinaryang pampulitika, pinamunuan niya ang Samahang Laban o People Power na samahan. Mahigit 1.2 milyong mga kalalakihan at kababaihan ang nagpetisyon upang makatakbo siya sa snap election laban kay Marcos. Noong una, nag-aatubili si Aquino na tumakbo sa pagkapangulo. Ngunit ang pag-absuelto noong Disyembre 1985 ni General Ver at iba pa na sangkot sa pagpatay sa kanyang asawa ay nagpataas ng galit sa publiko sa bagong taas at pinilit ang kanyang kamay. Bumuo siya ng isang tiket kasama si Salvador Laurel, isang politiko mula sa Samahang Unido na nakipaghiwalay kay Marcos noong 1980. Isang mabagal na pagsisimula ang kampanya ni Aquino. Kulang siya ng kumpiyansa at hindi maganda ang kaalaman tungkol sa mga pangunahing issue. Si Marcos at ang kanyang running mate na si Arturo Tolentino ay nagsimulang gumawa ng patronizing jokes tungkol sa mga kababaihang tumatakbo para sa pampublikong tanggapan. Ang pagkadismayang ito ng kanyang mga pagtatangka upang magawa ang pagbabagong panlipunan ay nagpakalma kay Aquino. Isinantabi niya ang mga nakakahong talumpati na ibinigay sa kanyang tauhan at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang pag-asa para sa hinaharap sa simple, personal na mga termino. Biglang itong ordinaryong may bahay ay naging isang mabigat na kalaban. Ang araw ng halalan. February 7, 1986 ay minarkahan ng parehong karahasan, hindi bababa sa 30 ang namatay at pandaraya. Agad na maliwanag na magnanakaw ang puwersang Marcos sa halalan. Ang mga planong ito ay nabigo noong February 9. Nang umiiyak at may takot, sumulat ang isang reporter. Ang mga manggagawa sa computer ng gobyerno ay bumangon mula sa kanilang mga terminal at mga data disk na nasa kamay, lumusot mula sa komisyon sa halalan upang gawin ang singil na ang pamahalang Marcos ay nagpapalabas ang botong pangpangulo.
takot na mga manggagawa sa halalan ay nakahanap ng kanlungan sa Church of Our Mother of Perpetual Help, kung saan nagtipon-tipon ang isang tao upang suportahan sila. Bagaman palaging suportado ng Administrasyong Reagan ang rehimeng Marcos, nagsimulang mabulok ang suportang ito. Ang mga kaalyado sa Embahada ng Estados Unidos, ang Kagawaran ng Estado, mga nangungunang miyembro ng Kongreso at maimpluwensyang mga konserbatibo tulad ng komlumistang si George Will ay nagsimulang magsalita ng hayagan tungkol sa katiwalian sa Pilipinas. Nang ideklara ni Marcos ang tagumpay sa pamamagitan ng 53.8% na boto, tumayo si Corazon Aquino na idineklara na nanalo siya ng 60 hanggang 70% ng boto. Si Robert Trent Jones, isang matalik na kaibigan ni Senator Sam Nunn ng Georgia, ay niraranggo ang Democrat ng Armed Services Committee ay nakumbinse ang senador na dapat masira ng Amerika ang rehimeng may diskriminasyon. Inihayag ni Nunn na nanalo si Aquino sa halalan na tinangka ni Ferdinand Marcos na magnakaw. Sa napakalaking pandaraya, pananakot at pagpatay. Noong February 14, kinondena ng Simbahang Romano-Katoliko ang bahid. Halalan ng karahasan na tuwirang binabanggit na isang gobyerno na umako o nagpapanatili ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mapanlinlang na pamamaraan ay walang batayang moral. Ang Task Force Detainees, isang katolikong organisasyon ng karapatang tao, ay nabanggit na noong 1985 ay pinatay nila ang hindi bababa sa 276 na pagpapatupad sa mga kaaway sa politika ni Marcos. 1,326 na mga kaso ng pagpapahirap at 602 na hindi maipaliwanag na pagkawala. Ang Philippine Bishops' Conference, isang konserbatibong lupon, ay inanunsyo ang suporta nito kay Aquino. Tinawag ang kanyang kampanya na isang hindi marahas na pakikibaka para sa hustisya. Noong February 22, ang mga pwersang pinamunuan ni Defense Minister Juan Ponce Enrile at Lieutenant General Fidel V. Ramos, Deputy Chief of Staff, ay kumuha ng mga mahahalagang baseng militar. Hiniling nila kay Marcos na magbitiw sa tungkulin at ibigay ang kapangyarihan kay Aquino. Marami ang kinatakutan para sa kaligtasan ni Corazon Aquino, kaya nagretiro siya sa isang monasteryo ng Carmelite kung saan tiniyak sa kanya ng mga madre na papatayin tayong lahat ng mga tropang Marcos bago sila gumawa ng anuman sayo. Sa sumunod na araw, February 23, isang linggo, libo-libo ang nagtipon sa labas ng dalawang pangunahing mga base militar ng Maynila. Nababisang hinarang ang Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala sa tawag na EDSA, na binigyan ang revolusyon ng pangalang EDSA Revolution. Kasama sa malaking karamihan ang mga madre, pari, kabataang lalaki at kababaihan, isang seksyon ng cross ng lahat ng mga klase. Mapayapang kumilos ito.
nagdadala ng pagkain at mga bulaklak sa mga sundalong kontra Marcos. Nabatid na hindi ito isang coup ng militar, ngunit ang tamang pagpapanumbalik ng demokrasya, sinabi ni General Ramos. Sa nagtipon-tipon na, ang nangyayari ay hindi isang kudeta, ngunit isang revolusyon ng mga tao. Ayaw pa rin talikuran ang kapangyarihan. Ipinadala ni Ferdinand Marcos si General Fabian Ver na sangkot sa pagpatay kay Benigno Aquino upang durugin ang pag-aalsa. Ngunit ang haligi ng baluti ni Ver ay pinigilan na sumulong ng libo-libong mga walang armas, kasama ang mga ina na may mga sanggol, mga babaeng nagdadala ng bulaklak, at mga madre at pari na nakaluhod sa pagdarasal. Sa ilalim ng pagsubaybay ng mga network ng telebisyon sa buong mundo, ang mga tangke ay hindi maaaring sumulong. Kinabukasan, February 24, nagpadala ang mga helicopter upang salakayin ang mga base ng mga rebelde na tumalikod. Sumali sa tanyag na pag-aalsa. Malaking bilang ng mga piloto ng Air Force ang sumali sa kanila at di nagtagal ay naghimagsik sa kalangitan ang mga jet ng mga rebelde. Daan-daang libo ng mga Pilipino ang nagpatuloy na magbalot ng mga pangunahing daanan ng Maynila. Dahil sa tagumpay, idineklara ni Enrile ang pagbubuo ng isang pansamantalang gobyerno sa ilalim ni Corazon Aquino. Sa kritikal na sandaling ito, tuluyang inabandona ng Administrasyong Reagan si Marcos. Hanggang dito na lamang po at abangan niyo po sa pangatlong parte ang karugtong ng kwento ni Cory Aquino at ang Rehimeng Marcos. Maraming salamat po mga ka-SNB. God bless you all at lagi po kayong mag-iingat.